talaga. Yan, pabalik na ako sa aming kotse. Hi guys, good morning. So, nandito ako ngayon sa school ng anak ko, yung panganay, yung high school. So, excuse me. Dumaan muna ako dahil nagka-problema kami yesterday, actually, yung anak ko. Kasi naka-receive kami ng call, tsaka ng email, na meron siyang na-miss na klase kahapon. So, nagulat ako kasi hindi naman nag-skip ng klase yung anak ko. Talagang pumapasok siya sa lahat ng school subjects niya. At saka dito kasi, 4 lang naman yung subject niya ngayon. So, ang high school dito, parang per semester, parang college din, tsaka university. Tapos na yung first semester niya. So, second semester na niya yesterday, nag-start. And then, nakatanggap kami ng call. Siguro 3 beses tumatawag yung school. Pero voicemail lang siya. So, akala ko scam call. Kasi nga, paulit-ulit. Tapos wala naman ako natanggap na message or text sa cellphone ko. At saka hindi sila tumawag sa cellphone ko. Sa phone sila sa bahay tumawag. So, akala ko kung sino lang yun. Kasi wala ring name yung tumatawag. Talagang number lang yung naka-appear doon sa caller ID. Tapos, nag-check yung asawa ko ng email and then nakita niya na nag-email sa kanya yung school at sinabi na ang anak namin is nakamiss ng 1 or 2 more subjects yesterday. So nagulat ako, sabi ko, bakit? Sabi ko, tapos tinanong ko ang anak ko, sabi ko, nag-email yung school tsaka nag-call na sinasabi na nakamiss ka raw ng subject. And then sabi niya, how is that possible? Sabi niya, nag-attend daw siya ng lahat ng subjects. And then sabi ko, chinek mo ba na pangalan mo yung nandun? Baka nagkamali ka ng subject na pinuntahan. Hindi pala ikaw doon, nandoon ka. Tapos doon sa subject na kailangan at is inattendan mo, wala ka doon. So sabi niya, no, I checked all the attendance and andun nga daw siya, no. Tapos, di sabi ko, sige, pumunta ako ng school. So, pumunta ako ng school ngayon paghatid ko doon sa bunso kong anak. Tapos, kinausap ko sila sa office. Kasi dito, pag hindi pumasok yung bata at hindi tumawag yung magulang sa school, mamamark yun na absent for no apparent reason. So, parang bad record na yun sa estudyante. Especially pag high school, diba? So, doon nila na monitor yung attendance ng mga bata. Kaya kailangan, kapag hindi papasok yung anak nyo dito sa Canada, tatawag kayo sa school and sasabihin nyo yung reason. O, si ganito, yung anak ko, hindi siya papasok ngayon kasi masama pakiramdam niya. Or di kaya, hindi siya makakapasok ngayon kasi meron kaming doctor's appointment na hindi namin pwedeng i-adjust yung oras. Kasi minsan ganun eh. So, yun lang talaga yung available na oras nung doktor. So, walang choice kundi hindi umattend ng school. Pumunta ako sa school and then sabi nga nila sa akin na, meron siya na miss isa. Sabi niya, sabi ko, anong subject yun, kako? Kasi tinanong ko yung anak ko, ano ba yung mga subject mo this semester? So, sabi niya, itong subject na to, math. Sabi niya, mathematics. Sabi ko, sabi ng anak ko, umattend siya kahapon. Sabi ko, baka nagkaroon lang ng misunderstanding. Sabi ko ganun. Kasi, yung pangalan ng anak ko is, unique kasi yung pangalan ng anak ko no. So, baka mali yung basa ng teacher doon sa pangalan. Akala ng anak ko, hindi siya yung tinatawag ng teacher. So, baka nagkaroon ng ganon, miscommunication sa kanilang dalawa. So, akala ng teacher, porkit hindi sumugot yung anak ko, wala tong taong to, wala tong batang to, no? Hindi, wala absent siya, wala ditong taong to, tinatawag ko, wala. So, baka kako ganon. So, gusto ko kakong i-confirm kasi pumasok siya kahapon, sabi ko gano'n. Sabi niya, sabihin mo na lang sa anak mo na kausapin niya yung teacher niya about dun sa pangalan mo at saka sa attendance kahapon para hindi siya ma-mark na absent siya. Dahil nga pumasok siya, di ba? So sabi ko na lang, okay, sige, kausapin ko yung anak ko. So ayun na nga,
nag-aalala lang ako kasi mamaya nga baka na-miss niya yung klase, mali pala yung klase yung pinasukan niya. So, tiwala naman ako sa anak ko na papasukan niya lahat ng subject niya. Hindi siya yung bata na hindi siya papasok, na nag-i-skip siya ng school, no? Hindi siya ganon. So, alam ko lang, ang alam ko talaga, nagkaroon lang sila ng misunderstanding. So, kausapin ko na lang yung anak ko mamaya pag uwi. Yun lang yung maganda dito sa mga school dito, no? Talagang napaka-importante sa kanila yung attendance. So, kailangan talaga nilang i-check isa-isa yung mga bata kung umattend ng klase. And then, tawagan yung magulang at sabihin na, oh, ang anak mo, hindi siya umattend ng klase ngayong araw na to or absent siya ngayong araw na to. Anong nangyari sa kanya? So, okay yun. Okay yun na rule dito sa Canada, sa mga schools dito sa Canada. Kasi at least, updated yung mga parents, lalo na pagdating ng high school. Madali lang kasi maglabas-pasok ng school eh. Kung makikita nyo mga school dito, wala namang bodyguard, walang, not bodyguard, but walang security guard dito sa gate. So, anytime, after ng klase nila, pwede silang lumabas ng school, walang pipigil sa kanila unless meron silang teacher, yung susunod na teacher. At nakita sila, sabi, oh, saan ka pupunta? Di ba may klase pa tayo? But then, kung walang makakakita sa kanila, walang magsasabi sa kanila na, oh, ba't mag-i-skip ka ng school? So, napaka-importante talaga na updated yung magulang dun sa attendance sa mga bata sa eskwelahan. Para alam nila kung pumapasok ba tong anak ko o hindi. Di ba? At least, nasa magulang na yon. Kung hindi man pumasok yung anak nila, nag-skip man ng klase, they need to talk to their kids. Di ba? Na tanongin nila ano bang reason ba't di ka pumasok, 'di ba? Kasi napaka-importante ng school, napaka-importante ng attendance. So sa pag-attend mo lang ng school, 'di ba? At least kung di ka man sobrang talino, hindi ka mo yung pinakamagaling sa klase, pero kung na-attend ka everyday ng klase, meron matututunan na may matututunan ka pa rin eh. May papasok pa rin sa utak mo, 'di ba? Unless wala talaga, binlock talaga nung bata, no? Ayoko, wala akong gustong matutunan, 'di ba? Pero kapag papasok ka ng papasok, meron kang matututunan. Tsaka gawa ka ng mga activities, makakapag-exam ka, quizzes, 'di ba? So, attendance talaga ay napaka-importante. Kaya, 'yun ang isang gusto ko dito sa Canada schools. 'Yun. So, guys, sige, see you later ulit. Bye. Para sa tumbler, drink cups dito. Hello guys! So, nakauwi na ako galing Daiso at saka Canadian Tire. So, may binili lang ako na mga konting bagay doon. And then, papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga binili ko. So, sa Daiso, yung binayaran ko ay $18.76. So, ito yung mga binili ko. So, bumili ako nitong wide peeler. Yan, ganyan.
Curious kasi ako kung talaga bang nag-work siya ng okay o hindi. So, pag nagluto ako ng okonomiyaki or ng salad, gagamitin ko to. And then, update ko sa inyo kung nag-work ba siya ng okay o hindi. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng tape measure. Yan. So, nakalagay talaga sa kanya medida. At least, pag naghanap na kami, meron na kaming magagamit. Tapos, bumili ako nitong color finger stole. Yon. So, ito ay para sa mama ko. Kasi, nag-check siya ng blood sugar everyday. So, meron siyang parang prick dito. Kaso, ang tagal niya mag-heal. Nag-aano pa siya, nag-uugas siya ng plato. So, madalas siya nagbabasa ng kamay. Kaya, ang tagal mag-heal. And then, mahapdi yun, no? So, ang ginawa ko, bumili ako ng ganito. And then, para ma-cover yung sugat and then mag-heal siya ng mabilis. So, sana makakatulong to ng mabuti kay mama. Yan. Tapos, bumili rin ako nitong personal information blackout stamp. So, usually yung mga dumarating na delivery sa amin, galing sa Amazon, ganyan, or mga sulat. So, nakalagay doon yung information namin, yung name namin, tsaka yung address. So, ang ginagawa ko, bago ko i-dispose yun, nilalagyan ko muna ng stamp yung information namin para hindi mababasa. So, kahit saan man mapunta yung papel na yun, walang makakakuha ng information namin. Yun. So, ito yun. Isa. And then, bumili ako nitong stylus pen. So, nag-edit kasi ako sa cellphone ngayon. So, nahihirapan ako. Ang gamit ko lang yung daliri ko. So, mas maganda tong gamitin. May stylus ako. Yan. Kasi Android yung phone ko eh. So, wala naman din siyang pencil. Hindi kasi siya yung Samsung Note. So, mas madaling mag-edit kapag mayroon akong stylus na pen. Kagaya nito. Yan. Tapos, pinakahuli is photo frame. Ayan, yung photo frame. Yan. Kasi nag-ayos ako ng mga pictures. So, wala kaming maayos sa photo frame. Kaya, nakita ko to sa Daiso. Sabi ko, maganda to pang display. May lagay yung mga pictures namin dyan. So, eto, di ba? Simple lang siya, pero cute. Yan. So, yun lahat yung nabili ko sa Daiso. So, ngayon naman, ang binili ko lang sa Canadian Tire is $79.03. So, bumili ako ng dustpan. Dustpan na may walis. Kasi, sira na yung dustpan namin. Papakita ko sa inyo. So, ito yung dustpan namin na sira. Sira na, may tape na siya dito. Tapos, ito guys yung binili ko. Ito. Yan. So, may kasama siyang broom. And then, yung dustpan. Ito yung nafu-fold. Diba? Yan. Mas madali siyang gamitin. Then, bumili ako nitong container. Yan. So, malaki siya na container. Tapos, 3 container na binili ko. Kasi, nakasale siya $7. So, sabihin natin $8 na. So, $8 each. Pero dati $12 siya or $13. So, halos kalahati yung natipid ko. Bumili ako ng 3. Kasi, i-organize ko yung storage namin. So, hindi ko lang muna ipapakita sa inyo kasi nahihiya ako ipakita sa inyo. So, yan guys. So, yun lang guys yung mga binili ko sa Canadian Tire at saka sa Daiso. So, hanggang dito na lang muna yung video natin guys. So, if ever po nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to, please po mag-like po kayo, share, comment, at saka mag-subscribe po kayo. Thank you po ulit sa panonood ng aming vlog. So, see you again next time. Okay? Ingat po kayo lagi. Bye po. God bless.